So guys, continuation po. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Nawa po nakakasunod po kayo sa akin. Bali, WWTH po, season 30, part 18. Part 18 na po guys. Sana po matapos ko na to sa part na to para lalagyan ko na lang po to ng final. Kung hindi ko po matapos dito sa part 18, may part 19 pa. Maraming salamat po talaga guys. To God be the glory po talaga. Season 30 na po to guys. Ang layo na po talaga ng nilakbay ko. Thank you so much po sa inyong lahat na kahit papano nagtsatsaga talagang manood ng mga ganito kong content na medyo mahaba nga po, ang maximum 10 minutes. Si God na po ang bahalang magbigay sa atin sa isa't isa ng mga blessings na hinihingi pa natin sa Kanya na nawa ay magbibigay talaga sa atin ng happiness na alam din ng ating Creator at ng Kanyang bugtong na anak na makakabuti pa sa bawat isa sa atin. Amen. So guys, continuation. Ito nga po ang pagkakasunod-sunod ng tunay na signature ng ating Creator sa buhay ng isang taong may faith sa Kanya, sa buhay ng isang tao na particular na believer na niya. Ito po ang signature ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. To God be the glory po talaga guys. Ingat po tayo palagi. Patatagin po natin, palakasin po natin ang faith natin sa ating Panginoon at sa Kanyang bugtong na anak. Amen. So guys, ito nga po bali na po to. Bali number 2. Bali ito po ay part 18 guys. Season 30 WWTH. Amen. So number 2 po na isang signature ng ating Panginoon sa isang tao. Conversion. Number 2, conversion. When God changes my life, our life, life of a specific person, human being. Nandito po ito sa Matthew 18 verse 3. And said, assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. So, para po sa akin, ang explanation ng context ng verse na to, sabi nga po, maging musmus tayo sa tuwi-tuwi na. Kasi, magiging musmus ka, kaya sinasabing musmus ka sa kasalanan. Kasi sabi nga po, ang isang bata, kumbaga sa dumedede pa, nagtitake pa ng milk. Pero pag matanda na, hindi ka na magtitake ng milk. Kasi ibig sabihin, musmus ka pa, wala ka pang muwang, kaya nagtitake ka ng milk continuously hanggang sa maging parang adult ka na, 7 years old, 9 years old. Na yan, matured na bata na yan. Ang gusto po ng Panginoon, mag-mature tayo. Ibig sabihin, mag-mature tayo, maging musmus tayo sa paggawa ng kasalanan. Maturity, ibig sabihin, alam mo na talaga kung ano yung nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. Tapos, ang context po ng maturity na yon, musmus ka. Ang lalim po, di po ba? Kasi maging bata tayo ulit. Ibig sabihin, bata ka sa paggawa ng kasalanan. Kasi ang mga bata nga po ay mga taong langit. Ibig sabihin, kapag ikaw ay below 10 years old pa, in the sight of our Creator, talagang tagalangit ka, musmus ka sa kasalanan. Hindi ka pa pwedeng atangan ng Panginoon na nagkakasala ka na kasi nga po musmus ka pa. Yun po yung pagkaintindi ko guys. So number 2, ay na po ang bahalang magpuno kung may kulang sa explanation ko. To God be the glory po talaga, and God bless to each and every one of us. And thank you so much po sa inyong lahat, talagang sumusubaybay sa mga ganito kong content. Amen. So number 3 guys, repentance. Ito yung signature ng ating Panginoon sa isang taong believer na niya, sa isang particular human being. Repentance. Number 3 po yan. When God changes my mind, Matthew 3 verse 8 po, therefore, bear fruits worthy of repentance. Ibig sabihin, kapag ikaw talaga nagpapakita na sa ating Panginoon ng pagsisisi, nagbubunga na. Ibig sabihin, nagbubunga na yung buhay mo. Nagpapakatuwid ka na talaga.
So guys, bahala na po kayo magdagdag sa explanation ko dito sa mga ganitong pagkakasunod-sunod ng explanation ng pastor na to. Kasi lahat naman po tayo talaga meron tayo talagang, ako naniniwala guys na lahat ng nakakakita ng content ko ay mayroong fear of God. Kasi when you say mayroon ka ng fear of God, may wisdom ka nang ibinigay talaga sa'yo ng Panginoon. Hindi wisdom na panglupa, kundi wisdom talagang galing sa salita ng ating Panginoon. Amen. So number 4 guys, adoption. When God changes my family, Romans 8 verse 14 to 17, for as many as we are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, and by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. So, ibig sabihin guys, adoption, ibig sabihin, parang kumbaga sa tunay na anak na talaga ng ating Creator. Kasi, yung spirit mo, binago na talaga ng Panginoon, na magiging anak-anak at we are children of God. Kasi nga po, minana na natin. Ibig sabihin, parang, ang pagkaintindi ko dito guys, parang dininig mo talaga lahat ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagtutuwid ka na talaga in the most superlative level habang ikaw pinapakita mo sa Panginoon na talagang true believers, true followers ka na niya. Kasi lahat ng mga reglamento ng Panginoon pinipilit mo ng isabuhay kasi pinapakita mo sa Panginoon na nagkamit ka na ng salvation. Ito yung pagkaintindi ko dito guys. So, bear with me guys kung may mali. Pasensya na po kayo kasi kumbaga sa sinasummarize ko din guys kasi medyo mahaba nga po itong documentary na to na ininos ko lang yung mga importanteng mahalaga na importante pa na sinabi ng pastor na to kasi parang po to parang dagdag talaga tong booster sa bawat isa sa atin guys na naglilingkod na talaga, na nabubuhay na talaga sa mga reglamento, na nasa trajectory na talaga tayo ng ating Creator at ng kanyang bigating Son. So guys, number 4 po yun guys, tama ba? Ito lang guys. O tama, number 4 po yun, adoption. So number 5, sanctification. When God changes my behavior, Hebrews 10 verse 14 to 16. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. But the Holy Spirit also witnessed to us. For after He had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts and in their minds, and I will write them. So parang po to, sinasanctify na ang bawat isang kumakapit talaga sa ating Creator at sa kanyang bigatin Son. Ibig sabihin, nagpaka-cleanse ka na, nagpakalinis ka na, nagpakabanal ka na nandito nga po sa Hebrews 10 verse 14 to 16 na ang puso mo ay nilagyan na ng Panginoon ng salita niya, pati ang isip mo, isinulat na ng Panginoon sa puso't isip mo ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang mga banal na utos para magtuloy-tuloy kang mag-cleanse, magpakabanal, sanctified ka na. So guys, ang galing, talagang tama itong pag-summarize ng pastor na to kasi kinukuha niya nga po yung context ng dokumentary niya sa mismong salita at tagubili ng ating Lord Jesus sa kanyang love letter. Sundan niyo pa po guys. Maraming salamat po. 9 minutes na. Malapit na po mag 10 minutes. Thank you po talaga guys. Mayroon pa pong 6, 7, 9,
Dalawa pa po guys, 5 na po yung nasabi ko. Maraming salamat po talaga. To God be the glory po. Ingat po tayo palagi and be steadfast in our faith to our Creator. Thank you so much po talaga. To God be the glory po. God bless us all po. May kasunod pa po final. Amen.